Okay, magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. This is Justin Talk News PH. At good morning doon sa mga bagong viewers na dumaan dito sa Justin Talk News PH. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe kahit pa isa-isa dito sa Justin Talk News PH. And of course, press that like button, then share this video to your friends. If you like this video, paki-share naman. Then try to follow Justin Talk News PH. So, ito yung pag-usapan natin, the hottest issue ngayon sa bansa natin, itong mangyayari mamaya dyan sa Senado. So, medyo gumanda yung panahon at medyo mula ng konti, so maiwasan natin ang heat stroke. Dahil kung atin tayo sa rally na masyadong mainit, nangangamba tayo na masyadong mainit, maapektuhan ng ating pangangatawan. So right now, malakas ang ulan at magdala lang tayo ng kapote at payong para umattend dyan sa rally sa harap ng Senado mamayang hapon. But others are coming mga 10 o'clock, 11 o'clock, 12 para ma-sit up na nila ang kanilang mga pwesto dyan sa Senado. So kailangan ang presence natin dyan sa Senado, come hill or high water, we should be present para ipakita natin ang ating suporta dyan sa 13 brave senators natin that is undergoing a lot of persecution and pressure from this dictator government that we have right now. We are in a martial law that was not declared. Unlike the first martial law na diniklara talaga ng kanyang tatay, ito martial law na rin, pero hindi lang formally dineclared at hindi ginamit yung military for this purpose, para hulihin yung mga taong nagpahayag lang ng kanilang sentimento at karapatan naman ng mga taxpayer at mga totoong taong bayan na maghayag ng kanilang disgusto dito sa pamahalaan na to, na hanggang ngayon maglilimang taon na ay wala pa rin ginawang kabutihan sa ating bansa. Sa halip lumubog ang ating bansa sa lubos na kahirapan at pagdudusa ng mga taong bayan. Hindi natin yan mapasubalian kahit saan tayo pupunta, kahit anong sulok dito sa Pilipinas. Nakikita natin ang pagkawalang bahala ng ating pamahalaan. So ngayong hapon na to, makikita natin kung ano na namang gagawin ng mga 11 bulaga, yung mga tuta minority na pinamumunuan ni Tuta Soto dyan sa Senado. At ang isang bagay na napansin natin ng mga nakaraang mga araw, lahat sila na involved dito sa Malita controversy, ang pagnanakaw sa flood control projects, pagkaroon ng mga ghost projects wherein they are involved. Sila ay sobrang takot. They are going heaven and earth, up and down, para lang mapigilan itong upcoming na hearing ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee dyan sa Senado na pinamumunuan ni Attorney Senator Pia Cayetano, at ang subcommittee ay pamumunuan ni Attorney Senator Marcolita. Yan ang kinatatakutan nila, na gumulong itong investigasyon na to at mahayag ang kanilang involvement dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bansa. It is recorded as a heist. Parang linuuban yung isang bangko, matindi pa nga. Yung mga matinding mga hold-upper, mga bank robbers, walang sinabi. Lahat ng mga palabas sa
sa Hollywood since time immemorial, walang sinabi. Yan, legal na pagnanakaw, legal na illegal, panluloko, pandarambong sa kaban ng bayan. Walang makapantay niyan. Tuklasin mo sa ibang bansa. Siguro except doon World War II na nagkaroon ng loot si Yamashita sa lahat ng mga central bank ng mga countries na pinasok ng mga Hapon. Parang ganito na rin o si Hitler diyan sa Europa na pinasok yung lahat na bangko na mayroong mga kayamanan, mga artifacts, mga paintings, mga napaka-importanting mga heritage na properties ng isang bansa at dinalaya nila sa Germany. Ganyan ang nangyari dito sa pagkangayon dito sa ating bansa. Never in our history na ganyan ang nangyari. Sa sobrang pandarambong na ginawa nitong presidente natin na bangag according to his sister na adik daw kasama yung mga cohorts and minions niya na nandyan sa Kongreso, both lower and upper house. So ngayon, sino ba itong gustong itigil o hindi iganap itong investigasyon na to sa sobrang takot na ma-mention ang kanilang mga pangalan? Simulan natin dito sa Kongreso. Sino ba nagsasalita? Narinig natin si Asidre. Narinig natin si Luistro. At ang hindi pa natin narinig sina Kimbo, itong si Abante, yung mga nakatanggap ng malita dyan sa House of Representatives, House of Crocodiles, at marami yung pinangalanan ng mga Marines. Nung una nilang pahayag dyan sa Club Filipino sa Green Hills. At marami pa doon sa sumusunod nilang mga harap sa mga press conference, hinayag na nila yung mga pangalan. But sabi ng kanilang abogado, si Attorney Baligod, marami pang hindi sila nire-reveal dyan sa press at doon sa kanilang mga press conference. Tip of an iceberg pa raw. So lalong natatakot itong mga crooks dyan sa House of Representatives. Ngayon, naisip nila, bakit nagpaluko tayo doon sa, sabihin na natin nagpaluko, doon sa pagpirma nila sa articles of impeachment. Pero sa tingin ko, hindi panluloko yun na ginanap ng grupo ni Leandro, Sandro Marcos, na kailangan pwede kang pumirma at wala naman mangyayaring eleksyon dahil Noel. Hindi ako naniwala sila doon na magkaroon ng no election. Talagang ang intensyon nila yung pera na kasama doon sa offer. Kaya 255 ang pumirma doon dahil may tumaginting na halaga na kasama doon sa kanilang pagpirma ng articles of impeachment. Ngayon, to their dismay, akala nila i-delay ng Senado ang investigasyon at yan ang magiging grounds nila para sila ay mag-iingay dyan sa mga social media, television. Hindi yan nangyari dahil kinumbin kagad ni Senate President Alan Peter Cayetano ang impeachment court. Nagbigay kagad ng summon doon sa respondent na si VP Inday Sara. At ngayon, malamang ilang araw o ngayong araw na to, nandyan na yung sagot sa Kongreso as a impeachment trial court sa Senate.
which is sagutin din yan ng mga prosecutor ng House of Representatives, Sina Luestro, na kasama din sa Malitagang. Kaya sila nagsasalita na bakit ganyan daw ang timing. So balikan natin yung pagpirma nila doon sa Articles of Impeachment. Yung nga, ulitin natin para matandaan ng mga tao na ang offer na binigay sa kanila ay 20 million lump sum. Pera kaagad, 20 million. Plus 5 million na MOOE. MOOE. Yung maintenance and operating expenses. Others expenses. So, pera na yun. Plus 200 million na hard projects. Na ito, may kasamang flood control. So, doon sila magkakakot ng malaking ibubulsa na naman. Kasama rin yung mga ayuda na pinipili lang nila ang binibigyan. Yung tupad, AX, BAEC, kasama doon. And then, merong pangako na protektado sila laban sa mga supporter ni VP Inday Sara, mga DDS, dyan sa darating na eleksyon sa 2028 dahil wala nang eleksyon, dahil Noel na, dahil magkaroon sila ng Constitutional Assembly na nabunyag naman kung anong intensyon ni Senator Amy Marcos. So, napakalungkot na pangyayari. Nabunyag ang meeting ni na Lacson at ni Tito Soto na ito sila lahat ay involved dyan sa Malita controversy, na gusto nilang palitan ang Constitution through Constitutional Assembly, at ito ay nabuking. Kaya napilitan sila ni Lacson at Soto na i-deny, but aminin na nagmi-meeting sila. So anong pinagmi-meeting nila? Golf daw. Pinag-usapan ng golf sa loob ng Soler. Mag-uusap kayo ng golf. Sa golf course kayo mag-uusap, hindi dyan sa loob ng Soler. Kaya huling-huli sila. At yung mga senador sa Kongreso, after the speech of Senator Amy at the presentation ng video, nagkaroon ng statement na hindi sila pabor dyan. Ito nagwawala na kunwari ito si Meg Zubiri na daw, siya ang nangunguna dyan sa against sa People's Power Initiative, People's Initiative. So yun ang istorya, yan ang background story. Pero right now, marami sa kanila nagsasalita. Now, wrong timing daw. Nasa maling timing yung paglabas ng investigasyon dyan sa flood control dahil nga mayroong impeachment. Sa totoo lang, hindi naman talaga wala kayong interest dyan sa impeachment na yan dahil on the first hand, talagang hindi naman yan lulusot. Kung titingnan natin ang numbers, lalo na ngayon na naagaw na yung Senate presidency. At yan, almost weekly, pananakot nila. Yan lang ang paraan nila na magkaroon ng imbalance itong side ng mga majority, magkaroon ng anxiety. Laging sinasabi na may lilipat na senator papunta ng minority. But hindi nila alam na nag-uusap naman yan ang mga majority senators. Almost daily, nag-uusap sila. Kaya alam nila ang isa't isang damdamin nila, wala silang tinatago through the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya puro lang diskarte para sila ay ma-discourage at yung mga supporter magkaroon ng doubt kung sino ang mga senator na lilipat. Ng salita pa ni Camille Villar na mas masahol pa ni Judas yung lilipat, at wala naman talagang lilipat. 3 linggo na ang nakaraan, puro pananakot lang yan kasi wala na silang paraan. Kaya they resorted to the
walkout, no, pagpigil ng anumang session dyan sa Senado. At doon sa nakaraang video, sinabi ko na kung anong pwede mangyari na mabaliwala yung walkout nila at yung question sa quorum dyan sa Senado, at matuloy ang amendment, ang motion ni Senator Marcolita para amindahan ang Rule 136, Rule 14, Section 41, Section C, para idagdag yung provision or resolution on video conferencing and video remote participation. Kung magkaroon ng amendment yan, patay na silang lahat. Kasi kung kahit makakulong yung isang senador o wala dyan, pwede nang umatid sa session. So, parang may majority rin. Na-exercise yung number ng majority. So, yun ang ayaw nilang mangyari. Kaya itong flood control schedule on June 4, talagang takot na takot sila dyan. Nagpapanik sila dahil nga dyan sa hearing na yan. Dahil sigurado ako ngayon, kasama sa mga ipapatawag ni Senator Marcolita, lahat ng mga witnesses, sa tingin ko yan ang gagawin. Baka naman next time wala ng pangalawang hearing dyan dahil pipigilan na nila. So dapat, dahil Huwebes yan, then Friday walang session, so Monday na. So dapat talaga ibuhos na lahat na makapagsalita yung mga witnesses na hindi pinapatawag ni Pinky Lacson, dahil nga sa desire niya na talagang matakpan, maitago yung totoong mastermind dyan sa flood control, pagnanakaw. So ipapatawag lahat, si Chavit Singson, yung si Pangandaman, kung pwede nandito si Bunuan, si Bersamin, si Adrian Bersamin, yung matandang Chief Justice na Bersamin. O, kung nandito sila ni Paul, at saka sino ba yung Paul, yung dalawang nagbibilang ng pera doon sa Baliverde. O, yung nagbibilang doon, naglalagay sa loob ng malita ng pera, dapat ipapatawag yun. At of course, yung mga witnesses na si Gutisa. So magiging 18, 19 soldiers na ang witnesses. At kasama na rin dyan si Leandro Libiste. Of course, minensyon ko na si Governor Chavit Singson na willing siyang humarap dyan. So kung nandyan na sila lahat, I don't know kung ano pang gagawin ng minority sa presence niya. Kasi sigurado ang mga Marines, sino bang minensyon ng mga Marines? O, yung mga congressman, I think 12 or more than 12 congressman ang minensyon na nahatiran ng malita. Kasama si Trillanes. So dito mamimension din yung pagbigay. Dito pala sa kabila si Trillanes, doon sa Public Order Committee, dahil nga sa case dyan sa pag-atake ng Senado na magkaroon din ng hearing. Ipapatawag yung NBI, si Trillanes, at yung mga kayabangan niya malalaman natin. So yan ang kinatatakutan ng mga ito. Matagal na natin hinayag yan, noong pa na hindi pa nagpalit ng Senate Presidency, na milagro nagkaroon ng kamay ang Panginoon para magkaroon ng pagbabago sa leadership dyan sa Senado, at ito na nangyari na itong napakalaking sakit ng ulo ng administrasyon Bangag. Kasi almost 9 months kung ano-anong pinagawa nila, nagtatag ng ICI na wala rin namang nagawa. Sayang yung pondo na nilaan para dyan sa investigasyon
yan na wala namang matinong resulta. Lahat na mga sekreto nakatago. At ngayong araw na to, si Martin Romualdez, na hinahantay nga natin yung warrant of arrest. Nauna pa si Jinggoy, na matagal nang sinasabi ni Boying na magkaroon ng warrant of arrest. Magkaroon daw siya ng privilege speech ngayon sa plenary hall ng Kongreso. So pakinggan natin kung anong sasabihin niya. Didipinsahan ba niya ang kanyang sarili? Ibubunyag ba niya na hindi siya ang mastermind? Kung hindi, si Chis at saka yun naman ang sinasabi niya, si Chis at saka si Saldico, hindi siya kasama. At kung ibubunyag niya ang pinaka-puon na mga mastermind na si Bangag. Kung sabihin niya yan, maniniwala ko na talagang nagkaroon na sila ng paghihiwalay ng kampo. Nabasag na yung kampo ng mga sindikato ng Malita. Matagal ko nang sinabi na parang unti-unti nang nababasag yung sindikato na yan. Nagkaroon ng faction. The Martin Romualdez faction at ni Bangag Lisa faction. So I don't know, nagkaroon yata ng peace talk through Sandro Marcos or totally scripted lang yan through Boying Rimulya. Malalaman natin kung anong mangyari, kung anong sabihin niya. Kung sabihin niya si Jesus Escudero ang mastermind, nakita na natin na magkasama pa rin sila ni Bangag at ni Lisa. Silang tatlo magkasama dyan. Of course, kasama si Bujidi at saka yan si Sandro Marcos at yung mga Malita boys nila dyan sa Kongreso. So, makikita natin kung ano. Pero ngayon, panic mood talaga sila. Nagpapanik lahat. Kaya itong grupo ni na Luistro, sina Asidri, panay ang salita na dapat daw hindi muna magkaroon ng investigasyon sa flood control. Bakit pa kailangan ninyo yung Senado? Mga senador ba kayo? Hindi nga kayo pinatawag ni Lacson. Wala namang instant na nagsasalita ang mga senador against you. Mga crocodile diyan sa House of Representatives. Ngayon, gusto niyong pigilan. Kasi sa sobrang yung takot na ma-mention ang kanyang mga pangalan diyan sa flood control investigation. Sabihin man natin kung aabot dun sa parte na ma-establish na kung sino talaga ang mga involved dyan sa nakawan na yan at ma-determine na kung sino talaga ang mastermind at yan ay i-rekomenda itong mga findings ng Senate kung sinong ituro nila na talagang involved dito sa corruption na ito, sa nakawan na ito, kahit hindi na bigyan ng atensyon ng ombudsman. Yan. At yan din magiging ground para ma-impeach si Boying Rimulya. Kung darating ng 2028 at hindi matupad yung mga plano nila na palitan itong konstitusyon at matuloy tayo sa 2028 election, pwede na ulit yan pag-usapan diyan sa ombudsman at ituloy ang mga kaso na yan. Kung ayaw ni Boying, i-impeach na lang siya. At by that time, kung mananalo si Vice President Sara Duterte, I think mag-iba ang komposisyon ng Kongreso na yan, ang House of Representatives, kasi maraming magtalunan dyan. I don't know kung anong gagawin ni VP Inday Sara dyan sa mga involved. Talagang uusigin din yung mga involved dyan sa korupsyon. Siguro yung iba na hindi naman talaga naprubahan na involved dyan, pero tumatanggap din ng mga pangumisyon yung binigay sa kanila para pumirma dyan sa articles of
impeachment, na kay Inday Sara na yun kung anong gagawin niya sa mga politiko na yun. But definitely, ganyan naman nangyari sa atin eh. Kung saan ang administrasyon doon naglilipatan dahil sa pundo. Matagal na nga tayo nagsasalita na dapat talaga magkaroon ng ibang sistema ng gobyerno para matigil na yan. At yan, hindi dapat mangyari ngayon kay BBM. Dahil alam naman natin kung anong layunin niya na maiba ang form of government para siya ay perpetual na nandyan sa posisyon. Yan ang gusto nilang mangyari. Yan ang gusto mangyari ng mga Marcos. At yan, pipigilan natin na maganap. So, sino pang sa tingin ko na nagsasalita na talagang gustong pigilan itong investigasyon dyan sa flood control? Di, of course, si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, nandyan sa listahan ng mga tumanggap noong bago mag-eleksyon. Congressman pa siya, tumanggap na siya ng malita. Nung senador na siya, tumanggap din siya 6 na malita. Yan ang nandyan sa testimonya ng mga 18 soldiers. So talaga napakatakaw nito sa kwarta. Ito si Erwin Tulfo. Kung pagbasihan natin doon sa mga testimonya ng mga sundalo. So kaya pala talagang pinupursige niya na hindi matuloy itong investigasyon na to. Siya nagbibigay ng mga comment dahil talagang na-involve siya diyan. Na-involve siya. Ngayon, ito si Tuta Soto, matagal na natin alam dahil yan ang sinabi ng mga Marines na naghatid sila doon sa Baclaran, doon sa building ni Tuta Soto ng 5 malita na medium size. Kaya sila talagang involved. At si Lacson, nung eleksyon, binigyan din ng pera na galing yan sa flood control budget. Yung binigay sa kanya sa text message sa pahayag ni Adrian Bersamin. Kaya ganyan ka porsigido silang matigilan yung investigasyon sa flood control yan sa Senado. Yan ang antabayan natin kung anong mga gagawin nila para yan ay mapigilan. At tayo dapat babantayan natin ang husto para hindi yan matupad. So, mamaya magkaroon ng hearing. I don't know kung i-take up, magkaroon ng session. Session number 70. Malamang pag-usapan din yung motion ni Senator Marcolita with regards to the remote participation through video conferencing. At baka nga mag-walk out na naman ulit sila Lacson. Dahil yun ang sinabi niya. Gagawin niya sa loob ng 2 taon kung yun ang gagawin. Tingnan natin kung mamaya anong gagawin ninyo. So, sa Huwebes, siguradong maraming susuporta na mga DDS at mga parallel group dyan sa mga organisasyon na sumuporta ni VP Inday Sara para dyan sa unang hearing sa flood control. So kung meron tayong oras, pwede rin tayong sumali dyan sa rally na yan sa harap ng Senado. Kahapon dahil birthday ni Vice President Sara, marami ring nagpunta doon mga supporter para magpahayag ng kanilang wish para kay VP Inday Sara sa kanyang
kaarawan. At nagkaroon pa ng budol fight dyan, kanya-kanyang dala ng pagkain at doon na nanghalian sa harap ng Senado. Maraming nagpunta doon, maraming nagpahayag, nagkaroon ng rally din, at yan tuloy-tuloy na sa tingin ko. Kaya kung magkaroon sila ng maniobra ulit dyan sa Senado, kung anong gagawin nila, ang mga tao na dyan na nagpoprotekta na sa mga 13 brave senators. Kaya dapat ang mga senator kasama sa majority magkaroon lang ng lakas ng loob dahil ang taong bayan ay nasa kanila. Talagang kung ito lulubha ang sitwasyon, mauuwi ito sa football power trick. Kung hindi nila tigilan ang kanilang paglihis ng totoong issue, totoong mga grounds dyan sa kaso ng flood control. So we hope na hindi ito maging bloody, na maging peaceful lang yung mga rally, at ang intention lang naman ng karamihan ng mga Pilipino na itaguyod ang hustisya, ang katarungan sa ating bansa, na yung mga involved dyan sa nakawan na yan ay talagang maparusahan. At dito sa hearing na to, malalaman natin kung sino ba talagang mga mastermind na totoo. Kahit alam naman natin kung sino mastermind, but this will confirm officially kung ma-record na ito dyan sa Senado. So yun ang kagandahan sa hearing na yan. Maging official na yung findings at pwede na isampayan sa korte. Na yan ang gustong ilihis ni Pampilo Lacson. Sa 9 na buwan na siya ang namumuno sa BRC, talagang pilit nilang takpan ang totoong pangyayari dahil sila mismo ay involved. O yan ang totoong reason dyan. At maradamay ang kanilang poon na nasa Malacanang, na-addict, sabi ng kanyang kapatid. Ngayon, sabi ng itong yung nasa Malacanang, na hindi daw, walang katotohanan yung atake dyan sa Senado. Nakita na ninyo, nalaman natin, tulad sa nangyari sa KOGC. Yun din ang pinagsasabi niya. Sige lang, ang mga tao laging nananalo, laging namamayani. Talagang magkaroon ng reckoning yan pagdating ng araw. Malalaman natin yan pagdating ng araw. At itong mga to ay mapaparusahan, sigurado yan. So tayo, steady lang tayo, at tuloy-tuloy ang ating pagsuporta dito sa 13 brave senators. At they will not falter. Alam naman natin, mahigpit at very steadfast, firm din ang kanilang paninindigan sa issue na to. At hindi ko nakikita na magkaroon ng change yan. Not unless siguro sobra na, kung talagang buhay na siguro ang kapalit. Pero sa ngayon, I think hindi nila kayang gagawin yan. So, we should continue to support the 13 brave senators at ipapakita natin ang lakas natin ng mga supporter ni VP Inday Sara. Anong nakita natin doon sa survey? Kahit na sa tingin ko, hindi rin yan ang totoong survey. Pinapakita doon, one-on-one daw sa pulse issue. Magyari ba yun na one-on-one para lang makahabol si Lini? Yun ang ulitin ko with regard to that one-on-one survey. Siyempre, tataas talaga ang rate ni Lini. Kasi kung sabihin mo, sino ang gusto niyong, saan ka, o sinong gusto mong maging presidente ngayong 2020 kung magkaroon ng eleksyon. O si Lini o si VP Inday Sara. Siyempre, yung iba na ayaw naman kay Lini, sabihin na kay Hontiveros or kay Junvic Remulla or kay Rafi Tulfo, sabihin sa kanya na hindi pwedeng bumuto ng iba, yung dalawa na lang. Kahit ayaw niya kay
BP Inday Sara. May mga ayaw ni BP Inday Sara. Ayaw din naman kay Lini dahil Rapi Tulfo ang gusto nila. Mapipilitan na ibubuto si Lini dahil ayaw nila kay Sara eh. Kahit ayaw nila kay Lini, sabihin nila ayaw namin kay BP Sara, kaya kay Lini nila kami bubuto. Kaya dumami ang boto ni Lini. Pero actually hindi sa kanya yun. Dapat kay Rapi Tulfo yun, kay John Vic Remulla and other candidates. Kaya lumaki ang boto ni Lini. Pero hindi naman mangyayari na dalawa lang talaga ang tatakbo for president. In any election sa Pilipinas, walang one-on-one. Kaya yung one-on-one candidates for president sa Pilipinas, hindi pa yan nangyari. Kaya, parang may daya din yung nila, survey na ginagawa ng Pulse Asia. Hindi yan realistic. Para lang may pakita na itong si Lini ay pwedeng magiging kandidato. Subukan ninyo. Hindi ba tatakbo si Risa Ontiveros sa ginagawa ninyo yan? Hindi ba tatakbo? Wala bang kandidato si Bongbong Marcos? Maghahanap ng kandidato yan. Probably si Rapi Tulfo. Itong pagtakbo ni Lini kasi, ayaw na niya nakasama si BBM. Gusto niya, dilaw lang talaga. At yan ang gusto ng mga pare at mga madre at mga nandyan sa mga schools na hindi makipag-alyansa ni kay BBM. Itong grupo nila ni Bam Aquino, yun ang kasama dyan. At saka si Kiko naman ay dito kay Leni Robredo. So hati-hati sila. At marami pang kandidato na tatakbo niyan. Hindi mangyari na dalawa lang. Kaya wala ring silbi yung survey na yan. Walang silbi yung survey na yan. Ang totoong survey dyan ay yung kay BP Inday Sara lang. O yan ang totoo. Yun ang number. At mahirapan kayong habulin yan. So, ganyan ang mangyari. So, ngayon, malapit na yung hearing dyan sa Senado. Maya-maya lang, mga 3 o'clock. Kaya bantayan natin yan. Antabayanan natin kung ano mangyayari. So, siguro hanggang dito na lang tayo for this episode. And I hope before you leave this channel, pakipindot naman yung like, pakipindot naman ang like. At yung subscribe. Of course, importante din na gumamit tayo ng konti. If you are new to this channel, pakipindot ng subscribe. Paisa-isa lang. Of course, try to follow Justin News PH. Press that notification bell and also share this video to your friends. So maraming salamat sa inyo at patuloy tayong magmatiyag at patuloy tayong manindigan para dito sa ating demokrasya. Na ngayon ay iniyurakan ng administrasyon na to sa pamamagitan ng pag-implement nitong dictatorship martial law na undeclared. Ang dami nang nakukulong. Ngayon, ang Kongreso nagpo-focus na sa mga vlogger. Truga rin. Nagsasampa sila ng committee hearing para naman bigyan nila ng kaso yung mga vlogger. So, siguro, pasalamat din tayo. Maliit lang tayong vlogger. Baka hindi tayo makasama dyan. Hindi tayo makasama. Ilan lang naman nakikinig sa atin. Okay. So, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Don't forget to subscribe and then press that like button. Thank you po at good morning sa inyong lahat. God bless at Godspeed.